belated happy anniversary sa iglesia. At I hope naalala nyo yung mga pagbati namin ni Sister Heidi, yung anniversary nyo. At alam ko, nag-celebrate kayo last month lang, alam namin ni Sister Heidi. And talagang matagal-tagal ko na rin na gustong makadalo rito. And finally, by God's providence, ay nakasama ko kayong muli ngayong umaga nito. At ang ating pag-aaralan, alam nyo, ay hahangugin natin sa New Testament, sa unang Pedro, 1 Peter, at chapter 1. Alam ng marami sa inyo na ang sulat na ito ay sinulat sa mga dumaranas ng pagdurusa, may mga persecution, at kung mayroong aklat sa New Testament na matindi ang pagtrato sa pagdurusa, lalo sa pag-uusig, walang iba yan kundi itong 1 Peter na sinulat, of course, ni Pedro, malamang ng mga around AD 60s, sinulat ito ni Pedro mula sa Roma during the persecution sa panahon ng Emperador na Nero. So ito yung parang pinaka-overall background, gano'n ang aklat na ito. At sundan niyo ako, mga kapatid, tingnan natin yung 1 Peter, chapter 1. At simulan natin sa verse 13 hanggang sa mga sumusunod na talata. 1 Peter 1:13, pasahin natin hanggang sa 19. At ang ating focus yung verses 17 to 19 lamang. But let's start sa verse 13 just to give us a sense of the Apostle Peter's message. Verse 13, "Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip, na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Hesus Kristo. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal." Now, verse 17, mga kapatid. "Kung inyong tinatawagan bilang ama, ang humahatol na walang pagtangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo ng may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Nalalaman ninyo, kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng bilang o ginto, kundi ng makalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis." Tayo muna dumako sa Panginoon. Hiligin natin ang biyaya niya sa ating pag-aaral. Our loving Heavenly Father, salamat na meron ganitong pagkakataon kami every Sunday makinig sa inyong salita at tulungan mo kami na hindi lang maging tagapakinig, kundi tagagawa at tagasunod nito. At ipaalala nyo sa amin dahil kayo'y banal, dahil kayo ang Diyos na nagligtas sa amin sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Jesus, na mamuhay din kami ng may takot sa inyo at may kabanalan. Ito po ang aming mga sambo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. At church in Mexico ay nagbebenta ng lupa sa langit. Meron tayo mga tinatawag na mga memorial plots or yung mga memorial plants. I'm sure familiar ang marami sa inyo dito. Kaya dito sa iglesia na ito, kaya nakakagulat nung mabasa ko yung balita, ang ibinebenta nila ay heavenly plots na. Ayon dito sa account na totoong nangyari sa Mexico, ay kiniklaim ng pastor na narinig niya ang boses ng Diyos at parang nagkaroon ng kalooban ng Diyos na magbenta ng lupa sa langit. $100 daw, so mga 5,500 pesos ang kada plot o lupa dito sa supposedly sa langit. Ang ganda ng brochure, makikita nyo sa website, may parang mansyon, tapos nagliliwanag, andun yung masayang pamilya na nakabili ng lupa, at even yung pagbabayad, pwede credit card, no? So talagang
business to. Ayon, again, sa account na ito, sa yahoo.com ito na-publish o sa isang website called MSN, kumita ng $1 million ang iglesia ito sa Mexico. Now, siguro maraming magtataka. Talaga ba pwede nating bilhin ang kalangitan? Pwede bang bayaran natin ang isang piece of land sa langit para tayo makarating doon? Of course, alam natin ang sagot. Hindi natin pwedeng mabayaran at mabili ang langit. At ito nga, yung hinighlight dito ni Pedro, kung paanong paraan tayo makakarating sa piling ng Panginoon sa kalangitan. At dito sa context na ating binasa, doon sa mga naunang talata, pinakita ni Pedro yung biyaya ng kaligtasan na nasa Panginoong Jesus, mga spiritual blessings na nanggagaling lamang sa Diyos. At alam nyo, dito sa banda, palitan natin. Okay, thank you so much. Okay ba? Sa likod? Yeah. Okay. So pinakita ni Pedro dito, at sinabi niya rito, in the Old Testament, be holy, for I am holy. At merong ilang dahilan na binigay siya rito. Actually, halos 4 yan. Hindi naman natin mag-discuss lahat. Pero sinabi niya, because God is holy, to be holy, for I am holy. God is our Father, pero He is also our Judge. Mamaya, tingnan natin ang konti yan. Because we do not belong to this world. And finally, dahil sa dugo ng Panginoong Jesus na tumubos sa atin. At ito yung ating pagbabasihan ng mensahe ngayon, mga kapatid. At ang ating mensahe, hopefully matutunan, since Jesus saved us by dying for us, let's live holy lives. Dahil namatay si Jesus at binuhos ang kanyang dugo, mabuhay tayo ng merong kabanalan. And so trying to understand itong ating mensahe, pansinin natin muna sa lahat the price of our salvation. Ano ba yung naging halaga ng ating kaligtasan? Bakit tayo naligtas? At makikita natin na, unahin natin verse 18, tapos babalikan natin yung 17, this is the second point. Pero unahin lang natin yung 18 and 19, tapos pabalik at taas tayo 17. So, verse 18, andyan, negatively, ano yung mga bagay na hindi makakapagligtas? Ano yung mga bagay na hindi pwede magligtas sa atin? Verse 18. Knowing, sabi ni Peter, that you were ransomed. So napakatindi nung ginamit sa salita, ransom, no? At very familiar sa atin, ransom, redeem. No, the original word actually means bilhin ang kalayaan na mayroong pagbabayad. No, tubusin ang isang tao para siya ay lumaya. No, kasi sa ating kapanahunan, pag sinabing redeem, o kaya pag sinabing kagaya dito, yung tubusin o ransom, kalimitan, iniisip na natin, religious. No? Yung kasi alam natin, ransom, redeemed by Christ. Pero nung sinulat ito ni Pedro, ang kahulugan ng salita na ito ay parang transaction sa palengke. No, kanina lang umaga, breakfast kami, blessed be dyan sa McDo, sa inyong McDo, sa may palengke, katapat lang yung palengke. Para itong palengke, term sa palengke, bilihan, ano? Pero noon, ang binibenta ay mga alipin o kaya yung mga na-capture sa gera. So, ginagamit yung ransom na salita pagbili o pagpapalaya ng isang alipin para maging sayo. So, yun yung ugat ng salita na ito. At dito nga, ginamit ito ngayon sa paglaya natin. Paglaya saan? Saan tayo nabihan? Bakit kailangan i-ransom tayo? Well, ang isang sinabi ni Pedro, you were ransomed, you were redeemed, you were purchased by someone from the futile ways inherited from your forefathers. Meron silang ways, no, literally, the pattern of life. Meron silang paglakad. Meron silang pamumuhay noong panahon na yun bago sila naging mananampalataya. Nag-describe ni Peter futile o walang kabuluhan, empty, worthless, no, walang patutunguhan. Yung buhay na yun, dati ganyan kayo. Kagaya din ng mga niluno ninyo, sabi ni Pedro, yan ang inyong buhay. At yan ang ginawa ng kasalanan sa ating lahat. Nung inalipin tayo, para tayong captive or slave
na alipin ng kasalanan na minana pa natin sa ating mga ninuno. Sabi ni Pedro, ganyan kayo. Yan ang buhay niyo dati. Pero paano kayo lumaya? Paano kayo nag-liberate? Sino nag-ransom? Sino nagbigay ng bayad? Paano kayo binayaran yung inyong kalayaan? Not, sabi ni Peter, not, so yung negative, not with perishable things, such as silver and gold. Perishable things. The word means perishable ay ginagamit yan sa New Testament para ipakita yung mga bagay na nabubulok, nagdidicay, nag-wear out, naluluma. Sabi ni Pedro, yung mga bagay na yan, anong halimbawa niyan? Kaya ano pinili ni Pedro? Sa halip na yung mga bagay na yung madaling mapanis o mabulok, pwede sa akin yung sinabi niya eh. No, ano ba, pagkain. Kayo tinubos na mga bagay na naluluma, nabubulok, kagaya ng tinapay. Okay, tama naman. Pero paano wala dating? Talagang tinapay, madaling mabulok yan. Pero yung ginamit niya, pansinin niyo, yung kino-consider ng mga tao noon, na at hanggang ngayon naman, na halos hindi nabubulok. Ano yan? Kailang at ginto. Di ba ngayon may kasabihan? Pag may gera, pag nagkakagulo, ano yung ini-invest ng mga mayamang mga business people? Sabi niya, bumili kayo ng ginto. Para kung magkaguluhan, ginto yan, hindi ang pera. No? Dahil hindi yan namamala, natin pa yan eh. Pero sabi ni Pedro, siguro nagulat yung sinusulatan. Perishable. Kaya iniisip nila yung mga madaling mapanis, mabulok. Pero ang ginamit, pinaka-ginto. Ayun na yung pinaka-solid investment. Pinaka-valuable metals or minerals. Pero sabi ni Pedro, yung mga bagay na yan, hindi yan ang tumubo sa inyo. Hindi yan ang nagligtas sa inyo. And so bilang application dito po ng itong negatibong aspeto na ito, siguro ang tanong ko sa inyo, hindi ko alam kilala lahat, hindi ko alam kung lahat kayo miyembro ng iglesia ito. Of course, marami akong kilala sa inyo, pero may mga bagong mukha, kung meron tayong pinakausap, na baka bisita kayo, o regular attender kayo, pero baka hindi pa nyo na itatanong, saan ba kayo umaasa para sa kaligtasan? Ano ba ang inyong sinasaligan na basihan ng inyong kaligtasan? Eh sana hindi yung mga bagay sa mundo na ito, kahit limbak sa lapi pa yan, ay wala yung may aambag sa ating kaligtasan. In fact, sinabi ng Panginoong Jesus sa Mark 10:25, it is easier for a camel, yung kamelyo, to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Ang hirap lang sa may pera, ang hirap sa may pila o ginto na makapasok sa kanila ng Diyos. Alam mo, siguro yung pinakamayamang taong nabuhay sa Amerika, noong mga 1960s, 50s, 60s, eh siguro, kilala ng marami sa inyo, tao ang pangalan ay Howard Hughes. Pinakamayaman siya, number one. Kung i-convert yung yaman niya noon, ay talagang bilyon-bilyon na katumbas na yun. Kung baga siya ngayon, yung Elon Musk, mga Bill Gates, kung baga, ito yung mga karina niya, no? Pinakamayaman ito, tao na ito. Pero alam nyo, nung last 20 years of his life, dahan-dahan siyang nagkulong at ayaw nang lumabas. Nagkaroon siya ng phobia sa anumang mga germs o mga mikrobyo at inuukasan niya yung kamay niya hanggang halos magdugo. Kasi nga, sa tingin niya, baka may mikrobyo. Pag meron siyang naisuot na tingin niya madumi, sinusunog agad niya. At nagkulong na lang siya sa isang parang kwarto, hindi na siya umalis doon, hindi na halos kumakain. At nung mamatay siya, papunta sa ospital, sinugol siya, namatay siya. I think sa isang helicopter, doon na siya nabutan ng pamatayan. Ganun na lamang. Yung kanyang kalalagayan, na para siyang, alam niyo yung parang prisoner of war, na napilan mo ng agad, nabutog balat na lang, ay gano'n na lang siya. At hindi na siya makilala, kinailangan pang fingerprint para ma-identify na siya nga si Howard Hughes. Ayan ang dinanas ng isang tao napakayaman, pinakamayaman sa mundo. At tama ang sabi ng Panginoon, napakahirap pumasok
kung yan tayo umanap sa and by extension, ano mong mga bagay sa mundo na ito ay talagang perishable and therefore hindi maaasahan sa kaligtasan natin. So ano man ito, maaaring even position, power, money, glory, even our own righteousness, ay lahat ito'y mawawala. And so sana wala ngayong umagang ito na ito ang inaasahan. May pera naman ako, may trabaho naman ako, galing buhay ko. Siguro sapat na yan para ako maligtas. Sana ma-realize natin, hindi yan ang daan ng kaligtasan. Pero ano na? Nakita natin yung negative, but positively, verse 19, balik tayo sa 1 Peter 1, verse 19, nakita niyo yun, no? Kumambyo. Si Pedro, no? Hindi kayo tinubo sa pamamagitan ng mga nabubulok, napapanis, na mga bagay, not, but with the precious blood of Christ. Nakita niyo yung paghahambing? Actually, sa English, parang perishable, precious. No? Yung isa ay pilang, ginto. Yung mga bagay na ang tingin ng mga tao ngayon ay precious. Yung mga bagay na ang tingin ng mga tao ay imperishable. Pero sa harap ng Diyos, doon ang perishable. Pero ang mahalaga ay ang dugo ng ating Panginoong Jesus. When it comes to redemption, ransom, pagpapalaya sa kasalanan, at lahat ng mga implikasyon ng kasalanan, but with the precious blood of Christ. Yung paggamit sa salitang blood, ay dinugsong ni Pedro, ano ba yung blood na to? Like that of a lamb, without blemish or spot. Kaya malamang sinusulatan ni Pedro, marami dyan mga Hudyo. Alam nila, anong pag sinabi yung dugo, cordero, na walang bangis, ay parang flashback na agad sa kanila yan, from the time of Exodus. Na alam naman natin na nangyayari doon, na nung bago dumaan yung anghel at bago patayin ang lahat ng mga panganay, ay sinabi ng Panginoon, tumuha kayo ng isang kordero, walang dungis, at ialay niyo ito, at iwisik ang dugo sa mga door frames, mga poste ng inyong mga pintuan, so that the angel of death will pass over your house. So, yun yung lalim ng hugot dito ni Pedro. Ito yung kanyang inuha, no? O yung parang pinaalala sa mga mananampalataya na ito in challenging them to live holy lives and lives that fear God. Isipin nyo kung ano yung nagligtas sa inyo. Hindi yung mga bagay sa mundo na ito, no matter how seemingly precious, but you were redeemed, you were ransomed. In short, you were saved by the precious blood of Christ. Kaya nga, nung unang makita ni John the Baptist, ang ating Panginoong Jesus, ang di ba ang sinigaw ni John the Baptist, behold, the Lamb of God. The Lamb of God, John 1:29, who takes away the sin of the world. The Lamb of God. At ito yung parang mga echo, siguro na nag-reverberate all the way to 1 Peter na pinapaalala ni Pedro from Exodus and all the sacrifices, the Levitical sacrifices, pointing to the Lamb of God, the true Lamb of God, Jesus Christ, our Lord. He is the Lamb who was offered to redeem us from our sins. Hebrews 9:12 says, Jesus entered once and for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood. His own blood, thus securing an eternal redemption. Ayun naman. Redemption. Redeemed. Ransom. Redemption.
And so, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus ay hindi isang ordinary na kamatayan. Lahat tayo mamamatay at some point. Pero yung kanya, hindi. Ganun lamang. Meron itong mas napakalalim na kahulugan. It is a substitutionary sacrifice. Inialay ang kanyang buhay para tayong mga patay ay magkaroon ng buhay. At yan ang pinapaalala ni Pedro sa mga sinulatan niya dito sa unang Pedro. Alalahanin ninyo ang mga bagay na ito. And so, how do we apply it today in our lives? Again, just like the diaspora, yung mga nakakalat, ang mga mananampalataya sa 1 Peter, we are likewise reminded of the cost of our salvation. Ano ba yung naging halaga yung atin para tayo maligtas? Because we can easily take our redemption for granted. No, kasi every Sunday, naririnig natin eh. No, siguro yung iba sa atin, more than 10 years ng mananampalataya. May 20 years ng mananampalataya. May 30 years na siguro dito mananampalataya. Eh kami nga ni Sister Heidi, 40 plus years na. Basically, dekada na. Daming narinig. Ilang Sundays na yan? 52 times 40. Do the math. Every Sunday, naririnig namin ito. Sabi ng isang article, ang ganito, I'm quoting from this article, especially if we have been in church, our entire lives, bubuhay natin, and have heard the message of salvation repeatedly. Ulit-ulit na natin narinig eh. It is easy, sabi ng writer, it is easy to take salvation for granted. No, yung for granted, yung parang baliwalay na. No, narinig ko na yan, ulit-ulit na. Kung magkasirang plaka na yan. No, yung best ko na narinig yan. Pwede daw magkaganon. Being saved can become, sabi ng author, can become a normal part of life. Yung mga bagay na normal na sa atin, no, kanila, kung pasok namin dito, sabi ni Deacon Friendship, medyo maingay din, yung mga tricycle, pero wala na sa amin. It's part of life. Diba? Hindi na tayo naapektuhan. Dahil sanay na tayo. Eh, baka ganito ang mangyayari. Maging normal part of life, and we may lose the freshness. Yeah. The freshness. At yan ang pinakakaingatan natin, yung mawala yung freshness. Kahit kami ng mga pastor, ay naiingatan namin. Kasi bilang Sunday, nag-aaral po kami before Sunday. So baka mawala yung freshness na ito. We may also forget, sabi ng author, the incredible cost. The incredible cost. At yan ang gusto ko ipaalala sa inyo. Through the words of Peter, ngayong umaga ito. The incredible cost of our salvation. It's an infinite cost. The very sufferings and death of our Lord Jesus Christ. Sabi ni Spurgeon, Charles Spurgeon, ang ganito, Jesus, sabi ni Spurgeon, did not die for our righteousness, but He died for our sins. Namatay siya, hindi dahil matuwid tayo, hindi dahil mabait tayo, kundi dahil makasalanan tayo. He did not come to save us because we were worth saving, but because we were utterly worthless, ruined, and unbound. Walang katuwiran sa atin. Walang magandang nakita ang Diyos. Kundi dahil niligtas tayo dahil kailangan natin ang kaligtasan. And so again, I speak to you, kung ikaw sa kung mananampalataya, sana manariwa ito. That's my objective for you, believers in Christ, na manariwa. Bumalik yung freshness. Muli natin ma-realize, grabe yung kaligtasan. Naligtas ako dahil dito sa ginawa ng Panginoon at dumanan ang kanyang dugo. Sana mapuskus tayo, mahuri, pasasalamat. Sana manariwa sa atin, makita natin in a new light ang mga bagay nito. Pero kung yung mga wala pa sa Panginoon ngayon, kayo yung maaaring bisita, and of course, we're glad to welcome you Sunday after Sunday. Okay lang, nandito kayo. Pero sana ma-realize din natin, are we truly relying on the blood of the Lamb for our salvation? Tayo ba'y umaasa lamang sa dugo ni Jesus? Hindi ba tayo umaasa sa anumang katuwiran, anumang kabaitan, anumang accomplishments natin sa mundo na ito? Sana umasa tayo sa dugo lamang ng ating Panginoon Jesus.
But finally and lastly, ano sabi ni Pedro? So we saw hindi lamang yung the cost of our redemption, the price of our salvation. But secondly, pansinin natin, sabi ni Pedro sa verse 17, pagkasay sa verse 17 ngayon, its implication. Anong implication dito ngayon? Sabi ni Pedro, verse 17, kasi magkadugsog yun, ano? And if you call on Him, sabi ni Peter, as Father, ito yung isang dahilan na hindi na natin masyadong matatakil, but the other reason kung bakit tayo dapat lumakad ng may kabanalan, if you call on Him as Father, who judges impartially, according to each one's deeds, in other words, your Father is the judge. Now, hindi sinasabi ni Peter, baka pumunta kayo sa impyerno. Now, of course na, kung tunay kayo mananampalataya, your Father is your judge too. Pero like a father, that father will discipline you. That father ay hindi kahayaan patuloy sa kasalanan. No, dahil your father is a judge. Pero amo mo siya. No? So, ganda, no? Kasi kung hindi mo siya ama, kakatakot niya. No? Kung God is your judge, medyo alamig. No? Pero your father is your judge. Kaya, andyan yung father ni discipline. However, yung taluso ang gusto natin tingnan, conduct yourselves, given this, your father judges impartially, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile. Verse 18, knowing, so nakita niyo yung connection na yun, parang sinandwich, yung conduct yourselves with fear, sinandwich, God is your judge, but knowing you were redeemed, not with perishable things, silver and gold, but with the precious blood of God. Knowing that, ano yung dapat natin gawin? Conduct yourselves with fear. Right. So, the time of your exile. Napakaganda ng Bible class ni Brother John na tinuturo ngayon sa TBC on the fear of God. The fear of God. Hindi yung slavish, parang mercenary fear na tatakot lang tayo, makakaluin tayo, or makakasin tayo ng isang malupit na amo, kundi ito yung reverence, joyful, loving fear of God. Nang gaya ng isang ama, ng anak sa isang mabuting ama o nanay. Ito yung fear nito. So sabi dito ay yung fear na ito is that fear of offending God. The reverence that should mark our lives. Dapat ito yung buhay natin. Dapat ito yung maging pattern, hindi yung mga futile ways, but the way of fear, reverence. And how do we do that? By living as exiles. Like exiles, sabi ni Peter, throughout the time of your exile. No, ang ganda ng ginamit, exile, ano? Kasi dalawa pa ng Greek words ang pwedeng i-translate na exile sa English, no? O banyaga, o malalakbay. Yung isang word, katoikia, ay means settle down. Kung mga foreigner ka, tumira ka na. Parang Pilipino, nag-migrate sa Canada, Australia. Pero nanirahan na doon, hindi bumalik dito. No? Exile, pero resident. Pero yung may isang pang salita, paroikia, which means settle temporarily. Parang bisita lang, o kaya turista na doon, o kaya temporarily doon tumira. At yan ang ginamit dito sa salita, mga kapatid. That second word, na you are here temporarily. Hindi ito permanent na bahay niyo. Kagaya ni Abraham, Hebrews 11, by faith, admitted that they were aliens and strangers in this world. In this world. Yan ang sabi ni Pedro sa kanila. Yan dapat ang buhay niyo. Ano yung buhay na ito? Well, verse 16, be holy, for I am holy. And so, mga kapatid, by way of application, I challenge you to live your life in the shadow of the cross. The precious blood. Knowing, alam niyo ito, hindi ito bago. I'm not saying, I'm not inventing new things, I'm not proclaiming new things. Kundi ang aking sinasabi ay yung mga bagay na alam natin dito sa PRBC. Sapagkat ito na yung naituro sa akin from day one.
as people who fear God. Yung mga tao may takot sa Diyos at pag-ibig sa Diyos. Sabi nga ni Martin Luther ng ganito, sabi niya, this life is not a being holy, but a becoming. There's a becoming. Merong process. Tawag natin sanctification, pagbabanal. It is not being well, but getting well. No, yung dahan-dahan ka na lumalago. So hindi yung being, but becoming. Kasi yung being natin kay Christ. Our identity is with Christ. Pero ngayon, bilang mga mananampalataya, we become. It's not an inactivity, sabi ni Luther, but practice. Hindi yung wala kang ginagawa. Kundi meron kang ginagawa. There's a way of life that you're living. As a pilgrim, seeking to please God in our daily conduct, fearing Him, reverencing God. And so in summary, nakita natin mga kapatid, we are redeemed by the precious blood of the Lamb. Sa paalala, na dating makalimutan, na nariwa sa atin, tinubos tayo sa pamamagitan ng dugo, walang kapantay na dugo ng Panginoon. And if that is the case, be faithful, live in fear and holiness before our heavenly Father. Alam niyo, isikat ng theologian, Sinclair Ferguson, ay nagbigay ng isang kwento tungkol sa isang painter na si Coleman Hunt. Hindi ko naman kilala ito. May mga painting akong ina-admire. Pero ito, hindi ko kilala. English artist, apparently ito si Coleman. At siya ay nag-paint siya ng isang painting na naandun ng ating Panginoong Jesus after a day's work as a carpenter. So, in-imagine niya, ano kaya ang karpentero ang Panginoon? So, bago ang kanyang public ministry, between 12 to 30 years old, tapos na ang trabaho, pagod ang Panginoon, that's the end of the day. Ang Panginoon ay parang nag-iina. No? Yung parang nag-stretch. Kaya ganun din tayo pag backbreaking yung work mo, pagkapagod ka na, after that work, nag-iinat ka din. So nag-iinat ang Panginoon. Tapos parang may ilaw or araw na mayroong shadow, may anino ang Panginoon, na lakas doon sa likod. At dahil nag-iinat siyang ganun, yung dating ng anino para siya nakabayos. Yung painting. Ang sabi dito ni Ferguson, the title of the painting is The Shadow of Death. The Shadow of Death. Sabi niya, yung silhouette na yun, yung anino ng tao na yun. Sabi niya, sabi ni Ferguson, there were big moments in our Lord's life. But His whole life was lived in the shadow of death. Bagamat marami siyang ginawa, nagkarpentero siya, ordinaryong mamamayan. And yet, yung lahat ng buhay niya, buong buhay niya, was lived in the shadow of the cross. It wasn't only, sabi ni Ferguson, it wasn't only the end of his life, yung inisip natin yung cross nasa dulo. Pero sabi na, hindi lang yung end of his life, but throughout his life, he was taking up the cross for us. Nagdurusa siya para sa atin. At sana mga kapatid, kung paano mismo ang Panginoong Jesus lived in the shadow of His cross, sana sa buhay natin ngayon, we will also live in the shadow of the cross, in the shadow of the precious blood of the Lamb. Sana mamuhay tayo na ito yung anino na palagi nagdidikta, palagi nagdi-direct, palagi naggagabay sa ating mga daily decisions. Ano man ang kinakaharap natin ngayon, ano man ang pagsubok, ano man ang problema, ano man ang mga dilemmas and issues that we confront sa buhay natin, may we always live in the shadow of the cross, knowing the precious blood of the Lamb. Ang siyang nagligtas sa atin, may we ever praise Him. Amen. Praise Him. Manalangin tayo. O Panginoon naming Diyos, salamat na muli nyo sinariwa ang katotohanan ito sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya na kami po ay inaligtas ng anumang bagay na nasisira dito sa mundo na ito. Even no matter how precious in this world, sa inyong harapan ay walang kwenta ang mga bagay na ito. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang dugo ng aming Panginoon Jesus. Nawa, mamuhay kami in the very shadow of the cross,
in the very shadow of the blood, which was spilled, para kami ay maligtas. Pagpalain ko ng mga salita ito sa aming mga buhay at maging nalalabig sa araw na ito, ngayong araw. Sa pangalan tulangan ng aming Panginoong Jesus. Amen.